Alright! So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende po yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok man tayo ng ating mundo. Sana sa mabuti tayo, nakalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa mga kababayan nating OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas, mapagpalang araw sa ating lahat. Okay, so mga kababayan ko, well, tuloy-tuloy lang tayo sa ating babalita dito ng mga tamang balita at susugutin ang mga maling informations na ipinapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na ng mga DBS vlogger mga kababayan. Yes, dapat na silang susugutin. Bakit? Kasi kapag hayaan natin sila na lagi pong nainira araw-araw kay BBM at sa Marcos Administrations, sa katagalan mga kababayan, ang kanilang mga paninira ay maging totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal na po ang mga sinungaling makabayan. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero nagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat makabayan and happy Wednesday sa ating lahat. At before tayo mag-start mga kababayan, well, syempre, alam na ho nating lahat na kung saan, i-check muna natin dito kung sino pa yung mga nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. Sila po yung ating tinatawag po na mga keyboard wars mga kababayan. At nandito sa listahan, nanguna po si Shane Sibal, nandiyan po si Robel Ferrer Official, Maria Medasiplon, Divina Diquaten, and Army Lagaso. Syempre, acknowledge po natin ating mga child members na sila si Beloved Ryan, Samuel Membrado, Cosmo Defender, Fiz Calante, Racete Rowell, Pusong Inami, Via Bibar, and Mel Grace Holmes. I-greet natin ang happy birthday si Alexander Bunso Guerrero, that is greetings from Marjorie Minzais. And also happy 14th birthday kan Francis Jos De Castro, that is greetings from his cute lula nanay na si Ma'am Rowena Salvatierra. At meron pong message makabayan na good luck daw sa lahat ng mga mag-take ng exam for civil service this coming March 3 dyan sa Quezon City Local Government. Again, good luck po sa lahat. At syempre, i-greet po natin mga early birds. Nandyan kasama natin si Alexander Otrera. Hi to Ma'am Alicia Leak from Australia, Meli Guiniso, Leonardo Steliero, Gina Agustin. Nandyan po si Julie Chang Odixin. Hi to Ma'am Erlinda Balarasa at sa kanya mga anak na sila si Tudor Pambuena, Marcel Pambuena, at CJ Balarasa. At syempre, hi to Ma'am Margaritas Iglesias. So mga kababayan ko, alam niyo po, until now, hanggang ngayon, hindi pa rin po makamove on at umiiyak pa rin po yung mga didis na mga vlogger tungkol po na nilangaw ang kanilang rally doon sa Cebu City mga kababayan. Hindi lang matanggap at talagang iginiit pa rin nila hanggang ngayon, dinipinsahan pa rin nila na hindi daw yun nilangaw mga kababayan. Pero kitang-kita po na naglipaan ngayon ng mga videos, pictures na kung saan iilan lang po ang nakita nito mga kababayan, hindi po yun umabot po ng 10,000. Diba sabi ko kahapon, hindi po umabot ng 10,000. Pero iginit lang mga kababayan, umabot daw ng 15,000 lahat yung attendees doon sa rally sa Cebu City. So dahil nga nagkabatuhan ngayon yung mga DDS, pati po yung mga Marcos ng mga vlogger mga kababayan, so ngayon nag-take over na at saka nagsalita na po yung PNP ng Cebu City na kung saan marami dito ang napahiya mga kababayan, marami nag-iyakan ngayon ng mga DDS ng mga supporters dahil nga binuking dito kung ilan lang po yung mga attendees nagpuntahan doon sa rally sa Cebu City mga kababayan. Di ba kahapon sinabi ko na siguro estimated po lahat na attendees doon siguro 9,000 to 10,000. Pero sabi po ng mga DDS 15,000 na mga kababayan. Pero alam niyo ba, mas mababa pa po sa 10,000 na sinabi ko yung attendees na nandun mga kababayan. Mamaya babasahin natin yan. At siyempre pag-usapan rin po natin kasi nga si DILG Secretary Abalos mga kababayan nagsalita na po. Kasi nga ito pong ipinag-asta ngayon yung mga pagmumurarally po na ginawa ng mga Duterte, pati po doon ni Roque, nila ni Vic Rodriguez, nila ni Baste at saka marami pang iba, hindi po yung nagustuhan po ni Abalos mga kababayan.
Kasi ayon po sa kanya na nung nangyari po doon sa Davao City, yung first po na pre-rally, na kung saan di ba nakagulo talaga makabayan, kasi nga inukusahan po dito ni FPRD, si PBM, na gumamit daw ng polvoron, adik daw ating presidente, at sabi pa nga niya na nandun daw sa listahan ng PDEA si PBM. Talagang nagdulot yun ng kaguluhan makabayan. So hanggang na-award po sa kanyang speech na pagmumura na lahat at saka pinaresign pa nga ni Basti Makabayan si PBM. So yan po hindi nagustuhan ni Abalos. Meron ng babala po si Abalos Makabayan, winarningan niya itong si Basti, si Pulong, si Rocky at sa lahat po nandun po ng mga politiko sa Cebu City Makabayan. At syempre pag-usapan rin po natin, di ba kahapon na pag-usapan natin si Glenn Chong Makabayan kasi nga doon tungkol po sa kanyang claim at pag-aakusa sa taga Cebu City na yung nangyari daw na ulan doon sa Cebu City sa rally Makabayan, artificial daw. So inakasahan rin po ni Glenn Chong na merong nangyari na cloud seeding po na technology ang ginamit doon at ang nasa likod Makabayan si Efelisa daw. So ngayon, ito pong mga maka-Glenn Chong na nandito po sa ating channel, kinuyog si Sir Ivan. Tinawag lang ako na fake news peddlers Makabayan kasi nga wala daw ako ditong naipakita po na interview ni Glenn Chong or even mga screenshots or video kaya tinawag na tayo na fake news peddlers. Maraming beses ko na pong sinabi dito Makabayan na even though hindi po naglalabas po ng screenshots or video si Sir Ivan, totoo po ang ating sinasabi dito kasi bawal po ang sinungaling dito sa ating channel Makabayan. Ngayon ay papakita ko sa kanila na ebidensya Makabayan at sasampalin natin sila ng ebidensya na meron pong sinabi po na ganyan ito pong si Glenn Chong dahil po meron siyang interview doon sa DDS na vlogger Makabayan. Pag-usapan natin yan mamaya at syempre marami pang iba. Alam niyo po si Sir Ivan, marami itong binibitawan dito ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Okay, so before na magsama Makabayan, well, syempre, kukumustahin ko muna kayo at saka i-shoutout natin ating mga pinalangga po na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? Kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumusta rin natin Makabayan ang mga pinalangga natin na mga Marcos loyalist. At syempre, nandyan rin po mga kababayan nating DDS all over the world. Harder Makabayan, lalong-lalo na. Maraming salamat sa Unity supporters. Guys, thank you so much sa mga returning viewers, mga supporters ng Sir Ivan, mga suki listing channel, thank you so much at maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At syempre Makabayan, i-welcome rin po natin ating mga new subscribers, mga bagong pasok listing channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay, so mga kabayan ko, well, as usual po, gusto ko po kayong i-remind na every time po na meron tayong bago po na vlog na ilabas sa Sir Ivan or video, please don't forget to share our vlog mga kabayan. Don't forget to share. Malaking tulong ho yan. Para rin po na marami pa pong mga kababayan natin na mga hindi po mga well-informed, matulungan natin para malaman nila yung mga good news mga kabayan at yung mga totoong nangyayari sa paligid natin. Please don't forget to share always our vlog. As I don't forget also to like our video mga kabayan. At doon rin po sa mga kababayan nating mga viewers na hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel, libre po ang mag-subscribe. Okay? So, thank you so much. At saka para mga kababayan, meron pong nag-message kay Sir Ivan or nag-comment doon sa ating last vlog. Isa po siyang pinklawan or dilawan. Kasi nga meron siyang sinabi ito mga kababayan, babasahin ko lang po. Sabi dito, bakit di mo wini-welcome kaming pinklawan at dilawan? Lagi lang DDS, Marcos, loyalist, tinatawag mo, ang sama-sama-sama mo talaga. Masama ba talaga si Sir Ivan? Masama ba si Sir Ivan? Hindi naman siguro. Pasensya po. Kasi nga, hindi ko naman talaga alam na meron pala mga dilawan dito Makabayan or mga pinklawan. Kasi nga, alam nyo po, during kasi sa, yung pangampanya pa ni BBM, hate na hate talaga ng mga pinklawan at dilawan si Sir Ivan. Diba? Lagi kong kinukuyog dito, sinasabihan po na hindi mga ganda at meron pa nga mga threat mga kababayan, yung mga pinklawan sa akin. So, sorry po. Nandito pala ating mga kababayan po ng mga pinklawan at dilawan at saka wala nang pong kulay-kulay dito. Everyone is invited po. At saka pasensya talaga. Anyways, welcome po sa ating mga kababayan, mga viewers, mga pinklawan at mga dilawan. Okay? And also, gusto ko lang pong congratulate ang aking
ate na si Ate Doris Makabayan at ang kanyang team na Philippine Titans Dragon Boat Team. Kasi last February 24 and 25, meron pong nangyari na 2 days competition doon po sa Dolomite Beach Makabayan sa Dragon Boat. And good news, sa 6 po na kailang sinalihan na kategory, 4 po doon ang kailang nasungkit po na gold trophy Makabayan at 2 yung silver. So siya nga pala sa ating mga bagong viewers dito, yan po aking ate dyan sa gitna para at least makilala nyo naman. So yan po aking ate Doris, paliit-lit lang yan pero napaka-astig niya Makabayan. Talagang napaka-athletic ho yan. Kasi kapag wala siya ditong schedule po sa competition, lagi ho siyang napupunta doon sa mga sa mountains, mag-mountain trekking or rock climbing. Kaya nga napakataas ang kanyang stamina Makabayan. Mas mataas po ang kanyang stamina kay Sir Ivan. Sir Ivan walang stamina eh. So, in behalf po sa Jello BTV family, congratulations po sa team Philippine Titan Teams, Dragon Boat Team, kay Ate Doris. We wish you all the best and good luck sa inyong next na competition and hopefully makapasok kayo sa international competition. Again, congratulations and good luck po. So, anyways mga kabayan, before tayo magpunta doon sa mga mainit na mga balita at kamaritisan po na mga debates ng mga vlogger, well, dito muna tayo po sa iba po na mga issues, panlipunan, kasi nga hanggang ngayon makabayan, di ba nabalita natin dito na meron pong nangyari na online selling sa sibuyas na talaga pong napakababa po ng presyo. Pero di ba sinabi ko na meron po kasi itong cons or problema or bad effect kasi ito po ay mapagtahan po yung mga tindera natin dyan sa mga markets. Kasi yung online selling napakababa po ng kanilang presyo versus doon sa market makabayan. So ngayon, dahil nga ito po ay na-brought up yung issue na to dyan sa kamera, plano po itong iimbestiga makabayan. So for more details, let's watch this. Hindi lamang sa palengke o grocery na bibili ngayon ang sibuyas, kundi kahit sa online platforms. Ang bagay na ito, ikinabahala ng isang kongresista, lalo't hindi lamang ito banta sa kita ng mga magsasaka ng sibuyas, kundi maging sa kalusugan ng mga mamimili. Si Sue Jin Kim sa sentro ng Balita Live. Sa kasalukuyan, may mga online store kung saan sa halagang 20 pesos makakabili ka na ng 1 kilo ng sibuyas. Base sa tala ng Bureau of Plant Industry o BPI, may mga online seller na nagbebenta ng 20 hanggang 25 pesos kahit ang farm gate price ay 28 hanggang 30 pesos kada kilo. Sabi ni Milagros, isa lang siya sa mga tinderang naging matumal ang benta dahil sa pagdami ng mga online sellers na sadsad talaga ang presyo ng produkto. Sa amin dito, namuhunan na kami ng 55 pesos o 50 pesos. Nagbebenta kami ng 70 hanggang 60. Kung manggagaling sa online reseller, kung 25 pesos. Ang ilan kasi sa ating mga kababayan, mas pinili na lang mamili ng sibuyas online dahil sa laki ng diferensya ng presyo. Anilay dagdag pamasahe o pang tuition na rin kasi ang matitipid nila sa bilihin. Kabilang na sa sibuyas. 4 times na mas mura, mas okay, maganda. Sa kahirapan ng tao ngayon, kailangan talaga maging practical. May ilan namang naniniwalang wala talagang tatalo kapag pumupunta mismo sa palengke. Anila kapag sa palengke kasi mismo sila mamili, pwede nilang tignan, hawakan at amuyin ng mga produkto. Di tulad kung sa online, wala silang ganong pagkakataon. Bukod pa dyan, maaari din kasi silang humingi pa ng tawad kapag face-to-face silang namili. Mura siya at saka makakapili ka na mas maganda. Unlike online, syempre, i-deliver na lang sa'yo, hindi mo nakikita talaga. In real, ito makikita mo. Sabi ni Agri-Party List Congressman Wilbert Lee, dumarami na talaga ang mga reklamo tungkol sa mga online sellers. Sa panig ng mga mamimili, napapagbentahan raw sila ng mga bulok, may lamog at uod. Sa panig naman ng mga nagnenegosyo, apektado ang kinikita nila kapag mas mababa sa farm gate price ang bentahan sa online na merkado. Kaya naman ang mga lokal na magsasaka, nangangambang malulugi sila dahil sa laganap na online selling. Ikinababahala din nila ang pagkakaroon ng oversupply dahil hindi nabibili ang kanilang benta. Paalala ng mga otoridad, marami sa mga bagsak presyong sibuyas online ay hindi dumaan sa inspeksyon at walang tamang dokumentasyon. Ibig sabihin nito, maaaring health hazard ang nabibili at nakakaing sibuyas. Naibaba na sa komite ang House Resolution 1600 o ang resolusyon laban sa mga smuggled o illegal na sibuyas. Ipatatawag na ang mga ahensyang may kinalaman dito, lalo na ang Bureau of Customs.
Dagdag pa ni Congressman Wilbert, sineschedule na din ang pagdinig tungkol dito. Patuloy naman ang mga sangay ng pamahalaan sa kanilang mga hakbang para suportahan ang ating mga lokal na magsasaka para maibalik ang sigla at kita ng mga ito. Okay, Sujin, meron na bang datos si Congressman Wilbert Lee kung ilan na yung mga consumer na nagreklamo na nakabili online ng mga hindi maayos na kondisyon ng sibuyas? Audrey, sabi kanina ni Congressman Wilbert Lee, hindi bababa sa 10 ang pumunta sa kanilang opisina para magreklamo sa kalidad ng kanilang mga nabiling produkto. Bukod pa yan sa mga nagme-message sa kanilang mga social media pages. Maaalala rin natin kung makailan lamang na kinumpiska ng DA ang Department of Agriculture ang sibuyas na mayroong E. coli. Kaya may banta talaga ang mga ito sa ating kalusugan kapag walang permit. Audrey? Okay, Sujin, dahil nga apektado yung mga lokal na supplier ng sibuyas, ano pa ang hakbang ngayon ng pamahalaan para hindi naman malugi yung mga local suppliers? Kasi bukod dito sa online selling, problema din itong epekto pa ng tagtuyot o yung El Nino. Tama ka dyan, Audrey, no? Kailangan talaga nating proteksyonan ng ating mga lokal na magsasaka. Dapat bukod sa pagre-regulate ng mga online sellers, kailangan din mabigyan sila ng karagdagang mga supplies. Kabilang na dito ang mga fertilizer, ang mga drought-resistant seeds, ang mga cold storages, pati na rin ang mga post-harvest facilities. Yan ay para mapababa na rin ang kanilang cost of production at mapalakas na ang mismong produksyon. Well, para sa akin makabayan na, para sa akin lang po, baka siguro ito po ay sinisiraan lang nila ng gobyerno natin, ng ibang mga market vendors, ito pong online selling na di ba meron sinabi na may mga uod mga kabayan. At saka hindi maganda daw yung yung quality. Kasi siyempre, may malaking impact talaga to. Mas masisira kasi dito yung mga vendors mga kabayan at saka talagang tutumal na po dito ang kanilang mga benta dyan sa market kasi nga i-adapt na ho ito ng ibang tao yung online selling kasi nga mas cheaper pa kasi dyan po sa vendor mga kabayan. So kapag i-regulate ho ito dyan po sa kamara, siguro ang dapat gawin po ng mga vendors na nandyan po sa market natin, siguro doon lang po sa online selling sila mag-order mga kabayan. Di ba sinabi ko last time, yung pumutok po itong issue na to na online selling mga kabayan ng sibuyas. Di ba I think, at saka meron pong ipakita dito na video na in-interview po yung nag-online selling na kung saan sabi niya, direct niya daw kinuha yun sa mga farmers mga kabayan. So I believe, yung pong supply ng online seller, direct ho yun sa mga magsasaka or baka ang magsasaka lang yung makabayan. So siguro ang dapat gawin ho dito ng mga vendors dyan sa market, direct lang sila kukuha po doon sa online selling makabayan. Siguro lang ha, para sa akin lang po yan. Okay, so before tayo pupunta doon kay Glenchong makabayan at ang kanyang claim po na cloud seeding daw na nangyari doon sa rally sa Cebu City, meron muna ako ipapakita sa inyo na kung saan meron talagang nangyari po na cloud seeding doon sa Cagayan Valley makabayan para po tugunan yung naapektuhan po ng El Nino doon sa Cagayan Valley na mga rice fields pati po doon sa Oriental Mindoro makabayan. So for more details, let's watch this. Isang bayan sa Oriental Mindoro ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa epekto ng matinding tagtuyot. Ang probinsya, doble aksyon naman para maibsan ang pinsala ng El Nino sa kabuhayan ng kanilang mga kababayan. Si Rod Lagusad sa sentro ng balita. Iniindala ng mga residente sa ilang bayan sa Oriental Mindoro ang matinding epekto ng El Nino. Dahil ang kasalukuyang tagtuyot, mas pinalala pa nito. Kaya naman inilagay na sa state of calamity ang bayan ng Bulalakaw dahil na rin sa kalagayan ng mga pananim sa lugar. Tuyot na tuyot at nagkabitak-bitak ang ektaryang lupain na ito sa barangay na Sukob. Wala na mapagkunan ng supply ng tubig ang palayan. Hindi na mapapakinabangan ng mga tanim dito. Si Nanay Teresita wala nang magawa kundi ang manlumo sa pagkalugi ng pondong ginamit niya sa palayan. November pala, nagtanim na kami. Nakaabuno na kami ng 2 bisis na abuno. Ang nagastos ko dyan ay sa akin na 1 hektar, sir, nasa 56,000. Nandun na yung pag-hand tractor, rotor, kasi ang rotor dito ay 7,000, 1 hektarya. Bago hand traktor uli, bago sunod ang traktor, bago gamit ka pa ng kalabaw para mapantay yung lupa. Tapos sa pagpunla, sa pagbunot, sa pagtanim. Ito talaga ang pinakagrabe. Grabe talaga ito na kahit pagtuka ng manok, wala. Nakatakda na sana sa Marso ang kanilang anihan pero malabo na itong mangyari.
Nagpapasaklol na sila ngayon, halos wala na rin anya kasi silang makain. Ayon kay Bulalakaw Mayor Enrilio Villas, nasa 300 hectares ng taniman ng sibuyas ang apektado, habang nasa 500 hectares naman sa palay. Kung susumahin, tinatayang nasa 60 milyong piso sa sibuyas at 25 milyong piso naman sa palay ang kabuuang halaga na ng pinsala. Nasa 500 pamilya naman sa bayan na apektado ng matinding tagtuyot. Ang initial siguro, ang immediate ay gagamitin namin yung calamity fund namin para sa pagbigay ng food pack siguro. Kasi itong mga magsasaka na ito, inutang lang nito ang mga inputs dito eh. Inutang lang yung fertilizer. Alam ko, inutang pati yung mga binhi ng sibuyas, no? Even tong pagpapatubig. Anya, Oktubre pa lang ay napansin na nila ang paghina ng dating ng tubig. Bago pa ang problemang ito, galing pa sa ASF at oil spill ang bayan at bumabangon pa ito at pinalalakas ang kanilang turismo. Sa datos naman ng provincial government, higit 1,000 magsasaka na ang apektado ng El Nino mula sa mga bayan ng Bulalakaw at Mansalay. Almost 1,000 hectares na rin ang naapektuhan na ating mga rice fields at mga high value crops na taniman, particular sa sektor ng sibuyas at bawang. Eventually magdi-declare kami pag 3 munisipyo na ang naapektuhan. Kasi ang requirement for a provincial declaration of state of calamity is at least 3 LGUs under the province. Umaasa ang gobernador na hindi na madadagdagan pa ang bayan ng Bulalakaw at Mansalay. Anya, inuulan pa sa kasalukuyan ang bahagi ng Northern at Central Mindanao. Nagkaroon na ng pagpupulong ang probinsya sa mga LGU para tulungan ng mga ito sa pag-drill ng bagong water system. Sa kabila nito, nakandaan niya mga ipinamamahaging binhi, ang alternatibong mga livelihood at maging financial assistance sa oras na magdeklara ang probinsya ng state of calamity. Nagsagawa ng cloud seeding operation ang Department of Agriculture, katuwang ang Pag-asa at the Department of National Defense, Philippine Air Force sa Cagayan Valley Region. Ang cloud seeding ay ang paglalagay ng asin sa ulap na inaasang magdudulot ng pag-ulan. Lain itong mabilis na maibsan ang kakulangan ng tubig sa reyon ngayong may El Nino. I-endorso rin sila sa Labor Department at the Department of Social Welfare and Development para mabigyan ng dagdag kabuhayan at tulong pinansyal. Samantala patuloy ang pagsasagawa ng alternate wetting and drying method o katamtamang pagpapatubig sa mga sakahan para mabawasan ang konsumo sa tubig, maging ang paggamit ng solar irrigation system para mapatubigan ang mga sakahang vulnerable sa tagtuyot. So, meron pala talagang nangyayari po na cloud seeding sa Pilipinas, mga kabayan. Meron pala talaga. Ngayon ko lang alam yan eh. So anyways, ang ginagamit po ang cloud seeding na technology kapag merong problema dito yung sakahan, mga kabayan. Like for example, dyan po sa El Nino or summertime, mga kabayan, na kailangan talaga ng tubig or ulan. Pero ayon po sa aking sa pananaliksik, napakamahal po yung cloud seeding, mga kabayan. Kasi nga, they will spend like millions yata sa ilang lipad ho yung mga kabayan. Kaya nga, ginagamit lang ho yan kapag kinakailangan na po, mga kabayan. Hindi po ginagamit yan sa mga rally na sinasabi po nito ni Glenchong, mga kabayan. Kasi nga ayon sa kanila, yung nangyari daw na ulan doon po sa rally sa Cebu City, artificial daw yun or gawa daw yun ng cloud seeding, mga kabayan. Pero dito po, sa kanyang interview, ipapakita ko na sa inyo kasi meron pong interview itong si Glenchong doon po sa isang maka-eskunyan, mga kabayan. Dito po sa kanyang claim, ang kanyang accusation, siya na po dito yung sumagot, mga kabayan. Kung ano yan, explain ho natin yan mamaya. At siyempre, let's hear this. Nung nagsimula na kami, may buwan na. So, ibig sabihin, clear yung sky. The skies were really clear. And may buwan na. So, sabi ko, hindi ko matanggal-tanggal sa isipan ko yung pagdududa na baka nag-cloud seeding si Lisa Marcos para umulan, umuwi yung mga tao. Meron nga umuwi. Meron nga umuwi. O, diba? Inakusahan niya si Efelisa, mga kabayan. Kaagad, Efelisa kaagad. At saka mismo na nga siya yung nagsabi na nung nag-start na daw, gabi, mga kabayan, may bulan na daw. At saka wala daw clouds, mga kabayan. So, alam niyo po, sa hindi ba nakaalam dito, hindi kasi epektibo yung cloud seeding kapag walang clouds, mga kabayan. Not just a clouds, pero yung clouds po na may moisture o yung medyo dark ng konti, mga kabayan. Doon rin po may epekto yung cloud seeding. So, kapag walang makita po na clouds, hindi po epektibo yung cloud seeding, mga kabayan. Gonggong talaga eh. Patuloy tayo. Dalawang kasama na
umuwi dahil na mga leader ko yun sa Biliran, umuwi na lang sila kasi pasang-pasa sila. But I can understand that. So kaya nasa isip ko na baka nag-cloud seeding na naman yung bro. Knowing how Lisa Marcos operates, no? Knowing how she operates, how she thinks, how she acts. So nasa isipan ko yun na baka nag-cloud seeding na naman buka na to. So piko na ako. I mean, inis na inis ako noon. Yung cloud seeding, ito yung parang may aeroplano yan na nag-i-spray ng chemicals doon sa ere para mag-force ng precipitation at bumagsak yung ulan. Ginagamit yan sa mga lugar na halos walang ulan. So, kaya nga sabi ni Claire, Maharlika kagabi, doon yan sa Middle East ginagamit. But dito pwede rin gamitin yan. Hindi talaga mawala sa isipan ko. But when you talk of cloud seeding or THAAD, these are tampering with the weather. Tampering with the weather to achieve one's goal. So yun. In that case, in cloud seeding, tinamper yung weather para umulan, umuwi yung mga tao. So yung election, tinamper. Yung weather, tinamper. Tinamper yung election. Tinamper yung election, tinamper yung weather, Miss Tamperer. O hindi lang, sabi nga niya, Miss Martica, smuggler, fixer, dealer, ito tamperer. Ito lang kalaguyo ni Hitad mga kabayan. Katulad rin po niya. Mga akusa talaga eh. So katulad po dito, kanila ni Basti, ni Pulong, mahilig po mga akusa mga kabayan, pati nga si FRD. Nahawa na rin itong si Glenchong. Ito si Glenchong naging bitter na rin po. Inakusahan kaagad si Elisa. Samantalang yung nangyari po na ulan doon sa Cebu Rally mga kabayan, talagang nature talaga yon. Wala pong cloud seeding na nangyari. Normal ho yun. Kasi nga nagalit dito sa kanila yung kalikasan mga kabayan. Kasi alam na po ng kalikasan at ni Lord Jesus Christ na ang kanilang ginagawa doon na political rally at saka meeting di abanse ay hindi talaga maganda pakinggan mga kabayan, puro nang po pangakusa. Kaya yun po talaga ay pinaulan po ng ating Panginoon. Pero siya na nga mismo nagsabi mga kabayan na nung nag-umpisa na daw, di ba sabi niya meron ng bulan at saka wala pong clouds mga kabayan. So yun po yung answer talaga at saka butas o yun na wala pong nangyaring cloud seeding kasi ulitin ko lang po dito, hindi epektibo yung cloud seeding kapag walang clouds mga kabayan. So siya nga pala, ang cloud seeding rin po, ginagamit rin po yan kapag merong nangyari po na wildfire mga kabayan. Yung merong apoy po o mga sunog dyan sa mga mountains natin, ginagamit rin po yung cloud seeding. So ngayon, dahil po nagbatuhan ngayon yung mga DDS at saka yung mga Marcos tukol dito sa attendance na exact number po ng attendance doon sa pre-rally mga kabayan, nagsalita na ngayon yung PNP sa Cebu City. Dito sa Cebu City, PNP. FPRD Cebu Prayer Rally faces drop in attendance and Central Visayas support. Yan po sabi ng PNP mga kabayan. So basahin po natin yung balita. The prayer rally organized by FPRD and his supporters began with approximately 2,000 attendees from both the northern and southern regions of Cebu, including those who participated in the motorcade caravan. During the performance of invited artists, attendance peaked at estimated 3,500 lang po. However, after the artists' performances, attendance dropped to approximately 3,000 before speeches by speakers and VIPs, notably during FPRD's speech. This decline could be attributed to a loss of interest, possibly because the content of the speech failed to resonate with the audience. Moreover, this figure is notably lower compared to the turnout at a previous prayer event held in Davao City on June 28, 2024 or January 28, 2024, indicating diminished support from Central Visayas. Additionally, the absence of many leaders from Central Visayas further underscored the lack of participation in the activity. So ansa dito sa balita mga kabayan, dahil daw sa nangyari doon sa Davao na which is hindi maganda po yung epekto doon, ang Central Visayas, ang Cebu City, hindi po yung nagustuhan mga kabayan. Kaya daw, ito ang isa sa rason kung bakit maliit lang po ng butahan doon sa rally mga kabayan. So sabi pa nga nila, 15,000 daw lahat. Pero ang sabi ho dito ng PNP, hindi po kasama doon yung pulis mga kabayan. Kasi nga yung pulis, 2,000 kasi lahat po yung ipinakalat doon na pulis mga kabayan. So ang all in all,
Estimated po natin din sa napuntahan doon is only 3,500. So na nag-speech na po si FPRD at yung mga politiko, 3,000 na nandun lahat makabayan. So di ba? Sila to yung nilaglag po ng PNP at nakita na natin yung exact na number kung ilan na po lahat yung nandun mga kabayan. Pero yan po hindi matanggap na mga DBS. Iginiit pa rin nila na 15,000 daw ang napuntahan doon sa rally mga kabayan. Mga sinungaling talaga eh. Nag-umiyakan eh. 3,500 lang pala. Sabi 15,000 eh. Nga sinungaling talaga eh. So anyways, for the mga kabayan, well siya nga pala, kung siguro lang no, na sinuportahan po yun ni Gov. Gwen Garcia, yung rally ng mga kabayan. So probably, dadami ho yun. Kasi nga, marami pong supporters si Gov. Gwen ng kabayan. Pero naisip po ni Gov. Gwen na hindi po maganda talaga na siya po yung mapakita doon. Kasi nga, yun po ay meeting de avance, political rally, at hindi po yun pre-rally mga kabayan. Makakasira kasi yun sa kanya. So nag-decide po itong si Gov. Gwen, hindi na po siya pumunta doon sa rally. At siya mga kabayan, ipapakita ko na sa inyo yung balita na kung saan nagbabala na dito si DILG Secretary Abalos na kung saan dito kasi sa mga palamura na mga LGU officials. Kasi ayon dito sa balita, LGU officials na palamura binalaan ni Abalos. Sabi po ni Abalos mga kabayan, some of the remarks made by local officials at the hakbang ng Maisog Prayer rally last February 25 were quite disturbing and inappropriate. As public officers, we should always make sure that we conduct ourselves in accordance with the dignity of our office. Yan pong sabi ni Binhor Abalos mga kabayan. So sabi pa dito na karamihan sa mga dumalo ay mga supporter ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kilala ring sa mga pagmumura tuwing magtatalumpati maging sa malalaking pagtitipon. Sabi ni Abalos, we should set an example to our constituents. We represent our community, most especially the youth who are watching. We should avoid using vulgar and abusive language. We can always communicate our opinions with civility. We must always keep in mind that the code of ethics of public officials requires that we carry ourselves with integrity, professionalism. Wala naman siyang siya nga pala kay DILG Secretary Abalos, hindi po yung mga professional yun naputahan doon kasi mga palamura ho yun. And respect to all colleagues and to all the people, all that. So ngayon mga kabayan, alam niyo po na merong plano dito yung mga Duterte na next daw na gagawin nila na pre-rally sa Luzon na daw mga kabayan, sa Luzon na daw. Pero yan po sila ibabantayan na ngayon ng PNP ni Chief Acorda, pati po ng DILG Secretary na si Binhor Abalos mga kabayan. Bawal po ang magmura sa meeting de avance, sa political rally at sa pre-rally mga kabayan. Bawal po ang magmura. At saka hindi naman kasi yun matatawag po na pre-rally kasi meron ngang gumigiling-giling na wawawin dances mga kabayan ang sisingay. Yan ba ay pre-rally? At saka mga speaker doon ito pong si Harry Roque nagmura at saka ginamit na lang po yung word na pulburo mga kabayan. Ito na pong si Basti Duterte, abay scam daw yung 20 pesos per kilo na bigas ni PBM at nagmura pa rin mga kabayan, di ba? So dapat na talaga sila po'y bantayan dito. Ulitin ko lang po, bakit hindi marami pong napuntahan doon sa pre-rally sa Cebu City? Kasi nga ulitin ko lang po dito, ang Cebu maka-Marcos ho yan. Sinuportahan lang po siyempre yung mga Duterte kasi nga siyempre friend din po ni Gov. Gwen Garcia si BP Sara Makabayan. Kaya sumuporta lang po yung taga Cebu doon po kay Duterte. Okay? So clear na ba? The number of attendance can speak itself. Maliit lang po. Kasi ayaw po ng mga taga Cebu City yung mahilig po magmura makabayan. Okay? So forward tayo. Ipapakita ko sa inyo yung balita makaabayan na kung saan ito nga palang si Banat Bay, si Bayad Bay makaabayan, abay galit na galit po. Kasi nga doon po sa kanyang live kahapon, kasi nga 'di ba nakita ho natin si FPRD makaabayan. Napaiba-iba talaga dito ang kanyang statement. Nung una, inakasan niya si PBM, parang ayaw niya kay PBM. So ngayon, sumuporta na siya kay PBM makaabayan. So na yan po napansin ng mga tao na kung saan para daw lumambot ngayon si FPRD versus
versus doon sa time po ng first nila na pre-rally doon sa Davao City, ibang-iba talaga. Nag-iba mga kababayan. Saka every time po na meron siyang press con, di ba pa-iba po ang kanyang statement mga kababayan. Marami nag-isip dito na baka po si FPRD ay talagang hindi na dito stable ang kanyang mental ability mga kababayan. Pa-iba-iba na po. At saka nakikita rin po natin dito, di ba? Kawawa talaga si FPRD. Kasi nga doon po sa kanyang rally na even though na hindi na po ganun ka kaliksi si FPRD mga kababayan. At saka kung pakiangkiang na nga, pakikiay na kapag siya po'y lumakad mga kababayan o halos na hindi makalakad. So yan po hindi nagustuhan ng mga DDS. Ngayon, ang mga DDS, kinuha po sila ng kanilang mga followers, lalong-lalo na si Banat Bay mga kababayan, kasi nga nung nag-live siya kahapon, halos lahat po ng mga comment ng kanyang mga followers, bakit daw lumambot si FPRD? At ano na ang mangyayari dito sa Duterte mga kababayan? So ito pong si Banat Bay mga kababayan, abay galit na galit, sumabog po. At saka meron siyang mga sinabi dito na hindi maganda sa kanyang mga viewers. So for more details, let's hear this. Kaya nga, alam mo, ganito yan, linawin ko lang sa inyo para sa mga bobong hindi nakikinig dyan at mga galing-galingan dyan. Ilang beses na natin diniscuss yan dito As a matter of fact, as in fact as a matter of fact, ilang beses din sinabi ni Pangulong Duterte na hindi siya against kay Marcos. Sino nakikinig dito? Ilang beses din natin sinabi yan dito Ito pa ulit-ulit kayo Bobo? Naintindihan niyo ba sinasabi ko? Ilang beses nating sinabi yan dito na si Pangulong Duterte ever since hindi ho siya against kay Pangulong Marcos. Sinabi niya pa nga, di ba, dati, paulit-ulit din niya sinasabi, wala namang major na nagawa si Marcos na mali. Correct? Yes or no? Hindi ho against si Pangulong Duterte kay Marcos. Sa katunayan, wala nga daw siya nakikitang major mistake. Sinabi na natin yan Ang tanga-tanga naman paulit-ulit Itong media, di kasi kayo nakikinig. Kasi basag trip Kasi yung iba dyan, sa totoo lang, ito makinig kayo Kaya medyo, medyo may halong tuwa na may halong inis. Alam nating malakas si Pangulong Duterte. Alam natin yan. Kaya marami dyan, grupo, politiko, ginagamit lang siya para sa sarili nilang interes at political career. Yan ang katotohanan. Kayong mga tao mga putang ina nyo, matanda na nga yan, ginagamit niyo pa ang presidente. Maiya naman kayo, hindi yan ang tunay na pagmamahal sa Pangulong Duterte. Ginagamit niyo sa sarili nyong interes. Huwag kayong ganyan. Kawawa naman yung matanda. Hirap na nga yung matanda maglakad. Gagamitin nyo pa sa sarili nyong interes. Para sa inyong political interest. Para sa interest ng grupo nyo. Huwag nyo nga akong anuhin. Hindi kayo tunay na DDS. Kayo'y manggagamit. Read between the lines. Kayo ay manggagamit. Ginagamit nyo ang kasikatan ni Pangulong Duterte para lang sa inyo sariling political career. Ginagalit nyo ako Don't tell me ako lang ang nakakaamoy niyan. O, di ba? Nagkagulo na mga kababayan. Naglaga na Nagkagulo na sila. At saka, alam nyo ba kung sino yung pinapatamaan niya doon mga kababayan? Sila si Pulong, itong si Baste, si Roque, si Vic Rodriguez, yan po si Glencho mga kababayan. Kasi nga, alam mo Banat Bay, kung bakit ginamit nila si FPRD, samantalang dapat nga na mag-rest na lang po si FPRD mga kababayan doon sa kanilang bahay. Kasi nakita natin na halos nga hindi na makalakad si FPRD. At kung napapansin po natin, may problema na po sa health si FPRD mga kababayan. Di ba, balita ho natin na meron siyang sakit. Kung napapansin niyo po ang kanyang left eye dito, medyo bumaba mga kababayan kasi nga napektuhan po yan sa kanyang health mga kababayan. Pero dinadala pa rin nila na mag-rally po sa ibang-ibang lugar. Bakit? Kasi nga alam ho natin na sikat pa rin po si FPRD mga kababayan at makahatak pa rin siya dito ng mga followers. Pero kita naman ho natin yung nangyari doon sa Cebu City na kung saan medyo bumaba na po yung power ngayon ni FPRD mga kababayan. Kasi kung malakas pa rin po siya,
talaga, di ba, dagsaan talaga yung tao doon sa Cebu City. Pero hindi po yan nangyari, kaya nakita natin dito na ilan na lang po yung niniwala po kay FPRD. Sila po'y ginamit po ng mga politiko like Rocky, Vic, tsaka doon pong marami pang iba, kasi nga para makahatak sila ito ng mga attendees, kasi kapag sila lang po ang magagawa po dito ng meeting de avance, political rally, na hindi po kasama si FPRD, do you think marami ang magbuntahan doon, mga kabayan? Diba? So kaya nga galit ngayon yung mga banateros, kasi nga ang ginamit, kasi nga kita naman natin na ginamit talaga dito ng ibang mga politiko itong si FPRD. Kawawa nga naglaglagan na sila, nagkagulo na makabayan, diba? So anyways, before na mag-jump po sa ating next topic, shout out muna natin. Nandan kasama natin si Ma'am Rose Guevara, the classy lady. Nandiyan po si Antonio Payos, Trixie Villa, Olivia Lipiga Lake, hi to Rowena Salvador, Wilma Malabanan, Jimwell Antonio, hi to Jenny Almienda, nandiyan po sa Tagalog NAC TV. Hi to Elma Banyaga, Leonela Desiderio, Marlene de los Santos, Isi Castelio, Felix Son or Felix Sixon Santa Ana, Angelita Holsinger, Price Gasol, Nonoy Florin Hills. Nandiyan po si Ma'am Emmy Sarino, Edita Liporada. Hi to Jemwell Antonio at sa Antonio family na nandyan sa Oriental Mindoro. Hi to Ryan World Begins from Virginia, USA. I-shoutout natin si Ma'am Carclia, si City Beer, Redler, Trexie, Sir Lowe, Ma'am Bless, Sir Didi, Sir Pool, Mami Lance, Simply Tokes, Lily, Carmen, Judy, Don Kings. And hi to Read One, Lentec Farfors Team, Aiko, Pax, Elzar. Nandiyan po si Wenzel Paises, Lady Net, Sir Castillo, Sir Golfy, Tatay Amek, and Tatay Jack First of Jack First Family. Isa natin makabayan. Nandiyan po kasama natin si Rodolfo Rabor of Tansa Cavite. Shoutout daw kay Regine and Jimboy of Cute Cebu City. Hi to Evelyn Garcia and Mamonez Borromeo. Mga kabayan ko, ipapakita ko sa inyo yung vlog po ni Mike Abe na kung saan ito po patungkol po sa, di ba, napakita na ho si DOJ Secretary Boyeng Rimulya. Doon kasi speech po ni Boyeng, mga kabayan, napag-usapan doon yung kaso ni Quiboloy. At ang plano po ng DOJ, si Secretary Boyeng Rimulya, mga kabayan, i-turn over nila si Quiboloy sa Amerika. So for more details, let's watch this. After 2 months yatang hindi humarap sa media si Secretary Boyeng Rimulya, ito yung kanyang mga sinasabi ngayon tungkol sa mga nakabinbing kaso ni Apollo Quiboloy dyan sa Department of Justice. Ang sinasabi naman dun sa extradition treaty, kasi mahaba yung question and answer, ang sinasabi niya, basta anytime na dumating yung request ng Amerika, kasi dun sa extradition treaty between Philippines and US government, ang proseso niyan, re-request ng US government, dadaan yan sa Department of Foreign Affairs, tapos dadaling sa DOJ. Pero sinasabi ni Rimulya dun sa harap ng mga media kahapon, ay anytime na dumating yung formal request ng US government laban kay yung extradition treaty, i-implement nila. Wala daw silang choice kung hindi sumunod sa kasunduan na agreement between Philippines at ng Estados Unidos. So, ibig sabihin, pag dumating, magkakaroon ng proseso, ibibigay ng Philippine government si Quiboloy sa Amerika. Kung saan nga po ay siya ay may mga kaso doon na alam naman natin at alam ng lahat, public knowledge naman, na merong warrant of arrest siya sa Federal Bureau of Investigation. So yun po yung update ngayon. At ang nakakalungkot, yan ay yung inamin, matindi ha. Nung panahon pa pala ni Duterte, ay marami nang nakapile na kaso sa DOJ against Quiboloy. So ano ngayon yung sinasabi ng ngayon ng mga supporters niya na huwag sa Senado, dapat sa ibang forum. So yan, dadaan niya sa DOJ dyan. After DOJ, dadaan sa korte. Ganun ang proseso. Hindi naman pwedeng direct filing yan. Kailangan niya dadaan muna sa DOJ for preliminary investigation. Ang nakakalungkot, 7 years na raw. Ay si Pangulong Marcos, wala pang 2 taon. So ibig sabihin, sa ilalim ng Duterte administration, naipit yung kaso. Bakit? Dahil kaalyado ng dating Pangulo ang inaakusahan, inireklamo before the OJ. Kasi ang linaw na sinabi ni Rimulya, mga 7 years na. O di panahon ni Duterte yan. Hindi yan panahon ni Marcos. Kasi si Marcos ni Pangulong Marcos isang taon. Wala pa nga tayong 2 taon Ayan ang malinaw. So merong nakabinbin. At ngayon, ang sinasabi ni Rimulya, priority niya ngayon yan.
nasilipin itong mga kasong ito at alamin kung ano nangyari. Review, kasi meron daw kaso yan na rape case dun sa Davao na dismiss. Hindi ko alam kung bakit na-dismiss. Ngayon, ang ginawa ng biktima, ng complainant, dinala sa DOJ, nag-file to review. Ayun, nare-reviewin nila. At yung, kung hindi ako nakakamali, yung na-dismiss ang kasong yan, ay yung di alias Amanda, na humarap dun sa committee hearing sa Senado. So, nasa DOJ na pala yung kaso for review. So, re-reviewin ni Secretary Remulla. Ibig sabihin, huhukayin nila yung halos 7 taon daw na nakabinbin, hindi gumagalaw, na reklamong sexual harassment at iba pa laban kay Kibuloy. So, ganun pala. Anong ibig sabihin nito? Pinagtakpan siya ng mga dating DOJ at sekretary. Sino ba ang nandyan ng araw? Si Aguirre, Secretary Aguirre at saka Secretary Guevara, ngayon Solicitor General. Yung dalawang yung nagpalitan doon, di ba? Unang inappoint dyan si Betaliano Aguirre as Justice Secretary. Tapos nawala siya, ipalit yan si Guevara. Si Guevara ngayon, nung matapos ang term ni Duterte, siya ngayon ay kinuha naman ni Pangulong Marcos as Solicitor General. So naipit dun sa dalawang dating sekretary. Ngayon, sabi ni Remulla, dahil mukhang nakarecover na doon sa kanyang nararamdaman, may sakit nga daw siya, ayun ang kanyang titingnan ngayon. Kung ano nangyari, bakit nakabinbin ng 7 taon na? Ay alam niyo, pagka ang kaso ay tumatagal sa DOJ, diyan ho na nabibinbin ang katarungan eh. Kaya nga Department of Justice, abogado ng mamamayan. Yan ang ibig sabihin ng DOJ Secretary. Or Department of Justice, Departamento ng Katarungan. Sila yung abogado ng mamamayan. Okay? Ay kung inabot ng 7 years, ay talagang yan ang problema sa atin. DOJ pa lang inaabot ng 7 taon ng kaso. Paano kaya pala pagdating sa korte, ang tagal-tagal ng paglilitis, DOJ pa lang ang tagal. So, naging kasalanan dyan at pagkukulang yung mga dating sekretary. So, ayan. Ayan na po, kayong mga nagsasabing hindi dapat ang Senado ang nakikialam dyan, walang jurisdiction ng Senado, sa inyong paniniwala, kahit mali yun, may jurisdiction sila, ayan, nasa DOJ na pala. Tuloy-tuloy na yan. Okay? Iba talaga ang magiging galaw ng Executive Department at saka ng Legislator kasi magkaiba yung kailang trabaho. Sa Senado, in aid of legislation. Yan naman sa DOJ, yan ang implementation ng batas. Kung meron nilabag, may ebidensya, probable cause na tinatawag, after evaluation ng mga prosecutor, ipapay lang kaso. Ayun, ayun. Yun yung inaabangan ninyo. Papunta na ron. Nagsalita na ang sekretary. Papunta na doon. Re-reviewin na yan at pag nakita nilang may basihan, probable cause, ipapay na yung kaso. Ayan. Yan na yun. So, gagalaw na ang Executive Department. Gagalaw na rin po, gumagalaw na ang Senado. Yan po yung rule of law na sinasabi natin. Nabibinbin lang dahil sa kung anong dahilan, di natin alam. Ayun. Kaya kung nakita ko yung picture ni Secretary Remulla, mukhang iba nga yung mukha. Pero sabi niya, may edad na ako. Ilang taon na siya? Senior na rin. Senior citizen na rin yung mama. Sabi niya, may nararamdaman na raw siya. Pero trabaho pa rin. Kahit daw wala siya sa mga press conference araw-araw, pero tuloy pala ang trabaho. Kahapon ay lumutang na at tumarap. Ayun. Extradition treaty. Kibuloy at saka yung kanyang kaso. Aalamin daw kung bakit nabinbin. Pangalawa, yung kay Tevez. Tinututukan. Meron daw kung formal request sila sa Timor-Este, kasi nandun pa rin daw. Kansilado na yung passport kasi kinansilan ng DFA. Matapos naman magdesisyon ng RTC Maynila na ikansila na ang pasaporte ng dating congressman. So yun dalawang issue. Kibuloy, Tevez, ang topic niya ng mga national issue or controversial na mga issue nang siya ay humarap sa press conference. So, okay, so ipapakita ko rin po sa inyo mga kababayan yung Kalye survey nga pala. 'Di ba kahapon ipinakita ko sa inyo yung survey tungkol sa 4Ps mga kababayan. So meron pong isang na-interview sila na kung saan dito meron pong siyang naisiwal mga kababayan na yung tungkol po sa 4Ps, palakasan pala yan. Kasi nga ayon sa kanya na meron pong mga membro po, beneficiaries ng 4Ps na kung saan may kaya po sa buhay mga kababayan or mayayaman daw. So for more details, let's watch this. Ng 4Ps na mayayaman. Tulad naming mahirap. Ito, yung pinamalengke ko, di ko pa nabawi. Ilan yung mga anak ko? 5. Hindi kami kasali sa 4Ps. Mantalang yung mayayaman na masabrod ang magulang, yun ang may mga 4Ps. Kaya maraming kasali sa 4Ps na mayayaman kaysa mahirap. So dapat i-evaluate na lang? Yes, dapat gano'n yung talagang maano nila talaga nakarapat dapat bigyan ng 4Ps. Yeah, so ano yung masabi mo doon sa gustong nagsulong ngayon na gustong tanggalin yung 4Ps? Dahil daw ginagawang pantagay lang instead na para sa... Yung iba pang ganon. Yung iba pang sugal. Yung iba naman, sa totoo lang, mas marami talagang mayayaman nakasali sa 4Ps.
Saka meron din naman talaga nakikinabang siguro. Oo, totoo naman din. Meron din naman, pero mas marami yung mayayaman nakasali doon sa 4-piece. Meron namang iba na ginagamit lang din sa pangsarili. Sa tingin mo, paano kaya napili yung mga mayayaman? Palakasan po. Ayun. Yun po yung totoo, palakasan sa 4-piece. Pag may mga investigasyon sa 4-piece, titimbrihan si ganito, uy, darating si sir, etc. Maghanda kayo, kunwari, ganito kayo, ganun kayo. Ganon, nakahanda na sila bago dumating yung mag-interview. Na kunwari sabihin, ay, mahirap ako. Kasi ito yung bahay ko. Pero ang totoo, yung iba hindi. Mayayaman sa private na pasok yung anak, pero kasali sa 4-piece. Ma'am, bilang isang Pilipino na may malasakit din para sa pamilya at sa ating mga kabayan, sa tingin mo, saan kaya may pagkakamali yung programang 4-piece? Yung mga humahawak. Sa mga humahawak may pagkakamali. Hoy, mensahe natin sa Pangulong Bongbong Marcos. Sana Presidente, sana yung mga humahawak ng mga ganong bagay o kung ano pa mang bagay, sana totoo na yung taong mapagbigyan sa mga ganong mga opportunity. Tsaka sa lahat ng mga katulad naming mahirap, sana matulungan din ni Presidente Bongbong. So, ano po masasabi natin sa mga pabahay ni Pangulong Bongbong Marcos dahil marami na po ang pamahagian na mga kababayan natin? Dito lang kami nakatira. Manawagan tayo, madam. Manawagan po kayo, ma'am. Manawagan kayo, baka... Presidente Bongbong, sana po kami rin mabigyan ng pabahay mo. Kasi maliit lang po yung negosyo ko, puro utang nga lang yan eh. Yun po sana makarating sa amin yung mga pabahay nyo na yan. Sana hindi yung mayayaman lang din ang nakakakuha, no? Palakasan. Ma'am, bilang isang Pilipino, sa part nyo po, ma'am, ano yung pipiliin mo? Ayuda o proyekto? Sa tingin ko, parehas. Both. Sa tingin ko, parehas. Kung ipagkalob naman sa iyo, sa tingin ko, parehas. Yun po. Sa tingin mo, bakit kailangan 50-50? May proyekto, may ayuda sa tingin mo pa? Kasi ang ayuda kasi madali maubos eh. Pero yung proyekto, pang matagalan yan. Nice. Maraming trabaho. Opo. Kaya kung meron sila ipagkalob ng ganun sa amin, sana parehas. Maanohan namin, mapakinabangan. Mensahe niyo po sa mga humahawak ng mga ayuda, especially yung mga Oy, totoo lang ito ha. Nung lockdown, kahit 5 duling, wala ako nakuha ang ayuda. Wala ka? Wala talaga, mamatay man ako. Totoo. Marami kaming taga rito, o hindi man sa taga rito, marami kaming hindi nakakuha ng ayuda. Sabi kasi lahat na ng Pilipino nabigyan ng tag-8,000. Palakasan po yun. Wala po talaga, honest. Sabi nga. Buti pala ako nung panahon po nung last administration, palakasan po pala. Opo, totoo po yun. Kasi siyempre mga naglilista, mga binabagsak dyan sa alam mo na yon. Baka kaaway mo yung naglilista? Hindi naman po. hindi naman sa ganun. Kumbaga, dapat maging pantay ka. Yes, kaaway man. Kasi para sa mga tao yan eh. Kahit may tampo man, para sa tao yan, dapat para sa tao lahat yan. Galit ka man sa isang tao, yung pinamigay naman, para talaga sa mga tao, ipamigay mo. Kasi pagkakaalam ko lahat ng Pilipino yun na apektado. Ano mo naman po ang masasabi natin sa mga bumabatikos kay Pangulong Bongbong Marcos na wala nga daw nagawa ito? Sa tingin ko naman marami naman siya nagawa. Pero sa ngayon, sana, nung si Duterte, gusto ko yung patakaran ni Duterte na yung mga tambay sa kalye, na kahit ating gabi, dinadampot, yung curfew ba? Curfew. Pero ngayon, dumami na. Dumami na yung mga loko-loko na mga tambay sa kalsada. Nandiyan yung mga binatilyo, pakalat-kalat, mga ganakaw, mga nanguhold up, mga naglalasing sa kalsada, mga nagsasyabu. Ipatupad sana yun. Sana, ibalik din yun. Sana, yung mga iba namang pinatupad ni President Duterte, sana mapatupad ulit ni President Bongbong Marcos. About sa mga tambay-tambay. Patungkol dyan, mensahe sa mga kapulisan kasi kapulisan talaga ang may dala niyan eh. Totoo talaga yun. So dapat mahigpit yung kapulisan. Hindi ko naman nilalat ng pulis. Bilib ako sa mga pulis kasi nag-aral sila para ipagtanggol yung mga naape. Tulad ng mga ginagahasa or binobogbog. Pero hindi eh. Hindi talaga.
Parang sa tingin ko, ang pinag-aralan nila, lamang ng kapwa. Ano ba yung Ayoko nang na-experience magbanggit ng pangalan. Kahit wag na po, ano ba yung ano ba yung based on na experience mo talaga ng actual maliban doon sa balita-balita lang sa TV? Ano may na-experience po ba kayo na mga Sa totoo lang, kami dito maraming na-experience about sa kanila. Pero sana mapagbawalan yun ni President Bongbong Marcos. Lahat ng mga ginagawa nilang hindi maganda. Basta yung mga unang-una yung mga pangungulako. Hindi mo maiwasan yun. Panawagan nyo na lang po sa ating presidente at mensahe nyo po. Sana po, President Bongbong Marcos, sana maano sa mga kapulisan na, yung iba na lang, hindi lahat. Yung ibang kapulisan na sana wag naman mangurakot sa kapwa. Sana magtrabaho na lang ng maayos. Dahil malaking trabaho. Sweldo, pero nangungurakot pa sila sa kapwa. Yung iba naman mababait, hindi naman sila ganun. Pero yung iba, totoo talaga yung iba. Yun ang masasabi ko. Ate, bilang simpleng mamayan sa bansang Pilipinas, at ano yung panawagan nyo pangkalahatan? Ano ba yung pangunahing problema ng mga Pilipino? Ang problema ng mga Pilipino is pera, puhunan, pagkain. Yun, pag-aaral din sa mga bata. Sa totoo lang, sobrang mahal ng mga bilihin ngayon. Tulad ko, tulad ng tinda ko, utang yan. Tapos, bebenta lang ako ng, namuhunan ako ng 5,000 araw-araw, bebenta lang ako ng 2,000, 3,000. Saan makarating yun? Kakain yung mga anak ko. Pagbabayad akong tubig kuryente. Oh. Basta yun na una namin hinihingi kay President Bongbong Marcos na yung sahod at saka yung pag ano ng mga bilihin, pagbaba. Pero pabahay din. Pabahay pwede din yun. Malaking Kasi ano yun. dito lang kami nakatira. Diyan lang po kayo nakatira. Opo. Ilang years na po kayo 10 years. 10 years na rin kami nagtitinda. Magkano upa po rito? Ang bayad ko dito, 100 sa may-ari ng lupa, 100 sa ilaw, 50 sa doon sa loob. Araw-araw yun. Araw-araw po yun. Hindi po kayo inaano ng LGU? O hindi kayo lumapit sa local government para maka-avail kayo ng pabahay ng gobyerno? Dito sa amin, wala po. Try Tsaka, LGU pag po, dumating man yung ganun, sir, matagal pa yun at saka pipiliin lang nila yun. At ang una nilang binibigyan yung kanilang mga staff. Ang rules kasi ngayon mga government, sa LGU. Nagtatrabaho sa gobyerno. Ibig sabihin dito palakasan talaga dito? Opo, totoo po yun. Dito sa Pasay po? Totoo. Dahil nung lockdown lang, talaga na-experience ko talaga. Biro mo, layo ng bahay ko para lang makapaghanap buhay, para may makain kami. Alas 12 gabi, naglalakad ako. Kahit bawal maglakad, pumupuslit ako. Pangit talaga yung mga palakasan system mga kababayan, no? So dapat magiging fair. Saka doon po sa kanya, sinabi niya during daw sa lockdowns, panahon po ng FPRD mga kababayan, yung mga ayuda na supposed to be para po sa lahat o yan, lahat ng mga Pilipino, pero nagpalakas sa makabayan, selective na lang po. So at least, alam nyo, maganda tong vlog na to kasi dapat ito talaga makita no, sa kinaukulan, na dapat ito makita po sa DHSU, dapat makita ito ng PCO, or hopefully makita po ito ni PB Makabayan para po matugunan po yung issue na to. So please, don't forget po na i-share natin ang ating video kasi malaking tulong yung Makabayan, baka sakaling ito po'y makita ng ating government officials. Okay? So anyway, yan po ang mga nakalap ng balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, nagising kami ngayong araw at sinumulan ang isang bagong araw na may panalangin at pasasalamat. Ngayong araw, naway pangunahan, tulungan at pagpalain ng Diyos ang lahat ng tunay na nagmamahal sa Panginoon. Naway ibigay ng Diyos ang kanyang karunungan sa ating puso at isipan upang matuto tayong makilala kung ano ang mabuti at kung ano ang masama at kung ano ang nakalulugod sa Diyos at kung ano ang kasuklam-suklam sa Kanya.
Akayin mo kami na masundan ang daan ng Diyos, matakot sa Diyos at iwasan ang kasamaan at maging mga taong nagpapasaya sa Diyos. Idinadalangin ko ito sa ngalan ng Panginoong Hesus. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara, BBM Sara, pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara, BBM Sara, para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara, BBM Sara, walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara, BBM Sara, ang presidente at ang bisi na mahal ang